Nice to see you again. At kitang-kita ko po na hindi po kayo nawala ng panlasa at saka ng pangamoy. Halatang halata sa karamihan sa inyo. Amen? Nai-enjoy natin ang blessing ng Panginoon, ang protection niya sa bawat isa sa atin. Amen po? Totoo ang sinabi ng Diyos, Isaiah chapter 60, sabi niya, darkness will cover the earth. Pag sinabing darkness, pandemic, wars, rumors of wars, famine, sabi niya, and deep darkness, the people. So, nandiyan yung mga anxiety, depression, because of these experiences natin na naranasan natin sa sanlibutan. But sabi ng Panginoon, but you, pag sinabing you, child of God, tayo yon. But you will see the glory of God. Amen. Parang hindi kayo masaya doon. Praise God. Kaya, ang ating pong topic, series ng ating topic is about overcomer. Yung overcomer ay kasama po natin, si Lord Jesus Christ. Amen po, mga kapatid. Kaya nandun tayo sa series ng lesson nating overcomer, stand out in life's difficulties. Hindi yan nilihim sa atin ng Lord Jesus Christ. Sinabi niya na kagad sa atin niya. Sabi niya, in this world, you will have tribulation. But be of good cheer. Sabi niya, I have overcome the world. So para kanino yon? Yung pagtatagumpay na yon? Para sa atin yon, ng kanyang mga anak. Pamana niya sa atin yon. Amen po. Kaya ang topic natin ngayon ay stand strong against hardship in your homes. So noong nakaraan, ang preaching sa atin ni Pastor Ricky is about paano yung ating finances ay tayo ay patuloy na i-bless ng Diyos. So merong mga susi ng pagpapala ng Panginoon. Amen? Yun po ay about our tithes, yung ating tithing. Yun ay prinsipyo ng Panginoon yon na pag tayo nagiging tapat ng pagbabalik sa Panginoon Diyos, ng mga bagay na sa Kanya din ang galing. Alam niyo ba na lahat ng bagay ay, na meron tayo ay sa Diyos nang galing? Sabi ng Bible, sabi niya, walang matatanggap ang isang tao maliban na ang Diyos ang nagkaloob nito sa Kanya. So, nung nilikha tayo ng Diyos, sinamahan niya tayo ng mga talento, mga gifts, kaya ang iba sa atin ay engineer, teacher, nurses, matatalino, mga IT na yan. Ang sabi sa Bible, yan ay binigay sa atin ng Diyos para bigyan tayo to give us power, to get wealth. So, blessing ng Panginoon sa atin yung mga talento na yan. Sa Kanya nang galing yan. At pagkatapos, ang purpose niyan ay i-bless tayo, then makapagbalik tayo para sa Panginoon. Kaya lahat ng blessing natin, sa Diyos nang galing. Amen po. So ngayon naman, standing strong against hardship in our homes. So sino sa inyo I'm sure, lahat tayo nakaranas ng ganon. Amen po ba? Alam niyo po, ang buhay mag-asawa ay pagsasama ng dalawang taong imperfect. Imperfect. Pinagsama sa isang tahanan na pareho silang mayroong mga weaknesses na hindi nila mapagtagumpayan sa sarili natin. Tama po ba? So pag pinagsama mo yan sa isang tahanan, guess what? Kaya kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Amen. So dito, itong mga nahuling araw, itong panahon natin ngayon na nakikita natin kung saan tayo ay inabot ng panahon. Itong tulad ng pandemic na ating kinakaharap, ito ay patuloy pa rin nakakapekto sa mundo. Napakaraming buhay nang nawala. Marami ang pamilya nakaranas ng iba't ibang problema. Nawala ng trabaho, humina ang negosyo, nawala ng mahal sa buhay. Kami po ay hindi exempted doon. Ang aking misis ay meron siyang kuya na binawian ng buhay ng unang mga lockdown pa lang natin last year. Nakalulungkot dahil hindi namin siya mapuntahan, hindi namin siya madamayan, hindi namin siya nakita hanggang siya ay kinremate. Hindi kami makatulong man lang. Napakalungkot, nasa bahay na lang kami. So, of course, yung misis ko ay umiiyak siya dahil mahal na mahal niya. Yun na nagsimula ng Christianity sa kanilang pamilya. Yun ang ginamit ng Diyos para maging Christian yung kanyang sambahayan. Mas nakalulungkot. So, nakakaranas tayo ng ganyan. Meron na din akong uncle sa Palawan na binawian din ng buhay na napagkalaking blessing para sa amin na ginamit siya ng Diyos na siya maging pagpapala. So ang ginagawa namin, hanggang doon na lang kami, tingin sa Facebook na lang, abang na lang ng post sa mga kamag-anak, tawag na lang.
Amen. So mayroon din nagkakasakit. Bukod pa sa COVID, mayroong naka-experience natin dito na may cancer, nagka-cancer ang mahal sa buhay. Mayroong mga binawian na ng buhay. Mayroon din mga hihiwalay na mag-asawa. Amen, mga kapatid. Kaya, dahil sa pandemic na to, o sa pinagdadaanan natin sa buong mundo, hindi lamang pandemic, foundation has been shaken. Amen. The foundation of all countries has been shaken. Walang first world country. Walang first world. Kahit yung first world, sinasabi ng first world country, pinakamalaking bansa, nayanig sila dahil sa pandemic. Amen po. Kahit ang Amerika, kahit ang Europe, ang UK, nayanig. The foundation of the economy has been shaken. Bumabagsak. The foundation of families has been shaken. And our faith has been shaken. Amen po. Kaya ang topic natin na how stand strong against the hardship in your homes. Alam niyo po, sabi dito sa Bible, pag dumadanas tayo ng ganitong sitwasyon, sabi dito, when the foundations are being destroyed. Okay? Sabi diyan, what can the righteous do? Sabi niya, ano magagawa ng mabuting tao kung pati ang saligan ng kanyang pag-asa ay gumuho na? Na-experience niyo ba yon? Naranasan ba natin yon? Yung pundasyon ng ating buhay ay gumuho na. Siya yung breadwinner, tapos bigla yung binawian ng buhay. Siya yung inaasahan sa family, tapos nagka-COVID, tapos namatay. Nawala ng trabaho ang breadwinner sa tahanan. Tapos merong mga naiwang mga utang na hinuhulugan. Amen po. So, when the foundation are being destroyed, what can the righteous do? Anong magagawa ng mabuting tao kung pati ang saligan ng kanyang pag-asa ay nang ganap na at wala ng saysay? Gumuho ng ganap at walang saysay. Alam niyo po, sabi ng Bible, kung tatanungin natin ng Diyos, sabi niya, worship me. Sambahin mo ako. Mamaya makikita natin yung power ng worship. Amen po. Doon ako excited. Sabi sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11, go to the Lord for help and worship Him. Sa Tagalog, dumulog kayo kay Yahweh, nang ang tulong niya'y kamtan, dapat siyang parangalan at sambahin araw-araw. Sabi sa Psalms 34 verse 9, worship opens the door of His goodness. Pag tayo nag-worship kay Lord, yun ang susi para yung kanyang kagandahang loob ay mabuksan at ating maranasan. Amen. Yan po ay katulad ng dinanas ni Job. Alam nyo, na-miss ko kayong lahat. Na-miss nyo ba kami? Okay, so, sama-sama tayo, masaya ngayon, di ba? So, sama-sama tayo magbabasa ng Bible. Okay ba yon? Okay, 2 chapter lang naman. Mula Genesis chapter 1 hanggang Revelation chapter 21, okay? Di ba? Okay, Job chapter 1, basahin natin. Okay, total, na-miss natin ang isa't isa, sabay-sabay tayo magbasa. Tingnan natin sa Tagalog, Job. At tingnan natin kung tayo makaka-relate dito. Okay, makikita mo kung yung bang pinagdadaanan mo ngayon ay, yun na ba talaga ang pinaka-ultimate, pinaka-worst? Okay? So, tingnan natin kung makaka-relate kayo dito. Tayong lahat. May isang lalaking Job ang pangalan at nakatira sa lupain ng Uz. Mabuti siyang tao, malinis ang kanyang pamumuhay, may takot sa Diyos, hindi gumagawa ng masama. 7 ang anak niyang lalaki at 3 ang babae. Marami siyang alila at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Sa panahon natin ngayon, parang Bill Gates lang dating yan. Okay? Ang mga tupa niya ay 7,000. Wow. 3,000 ang camels. 1,000 ang baka. 500 ang inahing asno. Okay, inahing asno, 500. Pag nanganak yan, another 500. O edi 1,000 na kagad. Ang bilis. Okay? Ang mga anak niyang lalaki ay hali-haliling naghahanda sa kanilang bahay at tuwing na inaayayahan ng kanyang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang alinmang handaan, maagang bumabangon si Job. Kinabukasan upang ipaghandog ang kanyang mga anak, nagpababaka sakaling lihim na nilapastangan ng mga ito ang Diyos. So meron siyang matinding respeto na pinoprotektahan niya yung kanyang mga anak na baka sa kanilang pagsasaya, nalalapastangan nila ang Panginoon. Nakakapagkwentuhan sila ng hindi maganda,
Masyado na silang nagiging raskal. Kaya ang ginagawa ni Job, pagdating ng umaga, naghahain siya ng sin offering para sa kanyang mga anak. So talagang mabuting tao si Job. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh kasama si Satanas. Tinanong ni Yahweh, anong gawain mo ngayon? Pagparot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. So lagi siyang nagagala. Okay? Sana wag siya makapasyal sa bahay niyo. Okay? Sabi ng Diyos, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tinanong uli ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay, siya ay mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama, dugtong pa ni Yahweh. Tayo si Satanas ay napakahilig mag-accuse. Sabi niya, si Job kaya ay matatakot sa iyo nang walang dahilan. Bakit hindi siya matatakot sa iyo gayong pinagpapala mo siya? Iniingatan mo pati kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain. Bagkos ay sirain ang lahat ng tinatangkilik kung di kanya sumpain. Subukan mong huwag siyang pagpalain. Hindi siya makakapag-worship sa iyo. Parang yun ang ibig niya sabihin. Amen. Salamat, nandito tayong lahat. Marami pang gustong mag-register para makapag-worship kay Lord. Amen? Sinabi ni Yahweh kay Satanas, sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang ari-arian, huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. Isang araw, eto na, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatandang magkakapatid. Di kaginsa-ginsa ay humagunos at dumating kay Job ang isang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po namin pinag-aararo ang mga baka at pinanginginain ang mga asno. May dumating na mga sibeyo. Kinuha po nila mga baka at asno. Pinatay po ang aking mga kasama, ako lamang ang nakatakas. Nakaka-relate ba doon? Wala, medyo, meron, minor siguro, may hina lang. Ang ninakaw lang sa iyo ang payong, di ba? Yung tsinelas mo, yung kapitbahay, pinakain mo, tapos pag-uwi, iniwan niya yung tsinelas niyang luma, dala-dala yung bago mong sapatos, tsinelas, di ba? May mga time na gano'n. Pinakain mo na, tapos pag-uwi, dala yung kutsara mo, tapos papost ka sa Facebook, yung mga nakikain sa amin, pakisolo yung mga plato, kutsara. Okay? So, ito matindi to. Yung mga hayop kinuha. Hindi pa natatapos ang pagbabalita nang dumating ang pang-isa, sinabi naman ito kay Job, ang mga tupa at ang mga pastol ay tinamaan po ng kidlat. Patay lahat. Ako lamang ang nakaligtas. Umuugong pahalos ang salita, may dumating na namang isa, ang sabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldayo, kinuha ang lahat ng camels, pinatay ang mga pastol, ako lamang ang nakatakas. May nakaka-relate? Tuloy natin. Hindi halos magtapos magsalita, may dumating pang isa sabi, habang ang mga anak nyo, nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin. Ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Imagine, 10 anak sa isang trahedya, patay lahat. Ano yung ginawa ni Job? Tumindig si Job, pinulit ang kanyang damit at nag-ahit ng kanyang ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa, nagpuri sa Diyos. Amen po. Sabi niya, hubad akong lumabas sa bahay ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbigay. Si Yahweh rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Amen po. Dito, ang Diyos ang nagbigay. Pero ang Diyos ba talaga ang kumuha? Di ba si Satan yun? Amen. Okay, chapter 2. Malapit na. Tapos ang Job, Esther naman, babasahin natin. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisi si Yahweh. Muling humarap kay Yahweh ang mga anghel kasama si Satanas. Tinanong ni Yahweh, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, parot parito sa buong daigdig. Nasubok mo na ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay, mabuting tao, may takot sa akin, hindi gumagawa ng masama. Pinapinsala ko na sa iyo nang walang dahilan. Gayunman nanatili siyang tapat sa akin, sabi pa ni Lord. Sumagot si Satanas, anumang bagay ay ibibigay ng tao, wag lamang siyang mamatay. Subukin mong gawin sa kanya ang katawan, subukin mong galawin ang kanyang katawan kung di kanya sumpain. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, ikaw ang bahala sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. Umalis si Satanas sa harap ni Yahweh. Pinuntahan niya si Job,
pinagsugat niya ang buong katawan nito, mula ulo hanggang talampakan, na magkagayang si Job ay naupo sa tabi ng basurahan at kinukuskus niya ng bibinga ng palayok o yung binasag ng palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi niya ng kanyang asawa, hindi ka ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. Nakaka-relate kayo? Meron kayong ganyang misis? Yung mga lalaki, takot na takot magtaas ng kamay, katabi niya misis niya, sige ka, magtaas ka ng kamay. Lagot ka sa akin mamaya. Sibra ang likod mo. Alam niyo ba yung sibra ang likod? Pag hinataw ni misis, yung paglabas sibra, yung guhit-guhit dito. Okay, kami lang ni Brother Manuro nakakaunawa doon. Okay? Hindi, sabi ng Job, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaginhawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ang kahirapan? Sabi sa Bible, sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya, hindi nagkasala si Job kahit sa salita. So dito sa istorya ni Job, at nawa ito ay basahin natin, meron tayong matututunan. Stand strong against hardship in your home. Okay? When your heart is breaking, worship God. So, ang una, number 1 na matututunan natin, tell God how you feel. Okay? Sabihin mo sa Diyos ang nararamdaman mo. Be honest to God. Maging tapat tayo sa Kanya. Alam nyo, sabi sa Lamentation, chapter 2, verse 19, cry out in the night. Cry out in the night. Pour out your heart like water in prayer to the Lord. Okay kung umiyak, okay ka na. Sabihin mo yung nararamdaman mo sa Diyos, yung nararamdaman mo mismo. Yung mga sigaw ng puso. Amen? Sabi niya, cry out in the night, pour out your heart like water. Para itong, yung punong pitchel na punong-puno ng tubig. Tapos, isasalin mo sa baso, ipo-pour out mo. Okay yun. Alam niyo, ang good news, dahil ang Diyos ang lumikha sa atin, at siya din na naglagay ng ating soul. Yung soul natin, nandun yung ating emotion. Ang good news, kayang i-handle ng Diyos ang iyong emosyon. Kayang i-handle ng Diyos ang ating emosyon. Hindi siya magugulat. Dahil nung nalikhahan niya tayo, binigyan niya tayo ng kaluluwa, natin yung intellect, at nandun yung ating free will, kayang i-handle ng Panginoon ang ating nararamdaman. Katulad ng, sabi nila, meron tayong 4 top emotions kapag tayo ay dumadana sa circumstansya. Number 1, anger. Galit. Alam niyo ba kahit na si Jesus Christ ay nagalit? Kung mapapansin niyo sa Bible, ano ba sa bahagi ng Bible na si Jesus Christ ay nagalit? Iisipin lang niyo na, doon yan yung templo ay ginawang den of thieves, kaya pinagtataob niya ang mga lamesa. Pwede. Pero walang nakalagay sa Bible doon na siya ay galit. Yung word na anger, wala doon. Okay? Mababasa natin na si Jesus Christ ay nagalit doon sa Mark chapter 3, verse 5. Okay, tingnan natin sa Mark 3, verse 5. And when he had looked around them with anger, diba? Kita niya, meron siyang anger. Being grieved by the hardness of their heart, he said to the man, stretch out your hand. And he stretched out, his hand was restored as whole as other. Yung panahon na yan, ay si Jesus Christ ay lagi nilang inaabangang gumawa ng hindi tama ayon sa kautusan. Nung araw na yan, nasa synagogue si Jesus Christ, meron doon isang lalaki na, sabi sa Bible, patay ang isang kamay. Hutuyo ang isang kamay. So inaabangan ng mga tao, magpapagaling kaya siya sa araw ng pamamahinga? Bawal sa kanila, bawal gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pwede kang magpagaling sa ibang araw, sabi kay Jesus Christ, pero wag sa araw ng pamamahinga. Bawal yan sa kautusan ni Moses. Nagalit niya si Jesus Christ because of absence of grace of God. Sabi ni Lord, masama bang gumawa ng mabuti kahit sa araw ng pamamahinga? Kung ang iyong asno kaya ay nalaglag sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi mo kaya siya iaahon? O di ba? Kaya si Lord, gusto niya mayroong ginagawa sa ating mabuti. Kahit anong araw. Amen. Kaya sabi ni David, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. So God can handle our emotion. Yung anger, okay, dahil siya, ganun din ang naranasan niya. Okay?
Hindi niya tayo ina-expect na tayo ay walang pakialam. Halimbawa, binaril na yung anak mo, tapos wala ka man lang naramdamang galit. Wow! Parang manhid. Pero kahit sumigaw ka, ginawa ng hindi magandang anak mo, okay lang, sigaw ka, "Wah!" Hindi, ang Diyos, hindi niya papapagain ang nguso mo. Hindi siya ganun. Naunawaan niya tayo. Amen po. Nasusundan niyo po ba ako? Malaking kagaanan ba sa kalooban na malaman natin na ang Diyos ay kayang i-handle ang ating emosyon? Amen. Okay. Grief. Number 2 is grief. Dadalamhati. Alam ni Lord yan. Dadalamhati. Okay. Shock. Tsaka disbelief. Panghuli, anxiety or fear. Yan yung mga top emotions ng mga tao pag dumadanas ng circumstansya. At ang Panginoon, nakakatuwa dahil kayang-kaya niyang i-handle. Kayang i-handle ni Lord ang yung doubt, ang yung anger, ang yung fear, yung questions mo sa iyong isipan, yung confusion, yung ating grief. Okay? Kaya sabi ni Job, sa Job chapter 7 verse 11, I can't be quiet. Sabi niya, I can't be quiet. I am angry. I am bitter. Sabi niya, and I have to speak. Kailangan ko ibulalas ang laman ng aking loob. Kaya hindi ako pipigilan ng aking bibig. Ako'y magsasalita sa kadalamhatian ng aking espiritu. Ako'y daraing ng may kapaitan ng aking kaluluwa. Tignan niyo si Job. Si Job ay napaka-brutally honest sa kanyang feeling. Amen. Pag binasa natin ang Job, marami tayong makikita dyan ng mga part ng books na nag-express ng saloobin ni Job. Yung first part, yung kanyang confusion. Sabi niya, God, why did you allow this? Bakit mo to inallow? Yung second part, he expresses his complaint. I don't like what you allowed. I don't like that you allowed this. Lord, hindi ko nagugustuhan, pinayagan mo to. Ay, sino ba naman talaga magugusto ng ganun? Lahat ng anak mo sabay-sabay mamatay. Ari-arian mo ay kunin, nakawin, tamaan ng kidlat. Tapos ang itira sa iyo ay asawang bungangera. Sino ba naman matutuwa ng ganun, di ba? Sabi nga sa Bible, mas mabuti pang tumira sa bubong ng bahay kaysa kapiling ang asawang madaldal. Mga misis. Huwag kayong magagalit sa akin, ho. Lalaki ganun din naman. May mga lalaki rin ganun na mahirap din kasama. Makaisa na ako dun eh. Okay. Tapos sabi niya sa third part, sabi niya, meron siyang bold accusation against, sabi niya, talaga bang alam mo ang ginagawa mo? Sabi niya, do you know that you're doing? Are you really in charge? Are you really loving? Are you really so great? Yun ang kanya mga bold accusation sa Diyos. Amen. Pwede mong i-pour out ang laman ng puso mo sa Panginoon. Yun ang maganda nating ginagawa. Alam niyo po, pag ginagawa natin yan, o pag nagawa natin yan, actually, hindi yun kasalanan. Yun ay act of worship. Why? Dahil nananampalataya ka na may Diyos. Amen. Kung yung mga walang Diyos, hindi nila gagawin yun. Na walang Diyos. Okay. Pero pagka nag-pour out ka ng saloobin mo sa Panginoon, yan ay act of worship dahil unang-una, nananampalataya ka na may Diyos. Pangalawa, nananampalataya ka na nadidinig ka niya. Sabi sa Bible, without faith, it is impossible to please God. So pag nagpo-pour out tayo ng ating complaint, yun ay sign na ikaw ay merong faith na merong Diyos. And it pleases God. Kaya, complaining to God is an act of worship. Pero complaining God sa ibang tao, i-complain mo ang Diyos sa ibang tao, ang tawag doon ay sin. Sinisiraan mo ang Diyos sa ibang tao. Kasalanan ang tawag doon. Amen. Pero pag ikaw ay direct kay Lord, sinasabi mo lahat ng sabi mo sa Kanya, nararamdaman mo sa Kanya. Una, yun ay act of worship, nananampalataya ka na may Diyos. Pangalawa, nananampalataya ka na nadidinig ka niya. Pangatlo, na nananampalataya ka na kahit ganun ang sabihin mo sa Panginoon, mahal ka pa rin niya. Mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Amen. Kaya,
Pour out. Yun ang number 1. Pour out your complaint. Pour out. Sabihin mo sa Panginoon yung iyong mga dinadanas. Number 2, you praise God in spite of the circumstances. Purihin mo ang Diyos sa kabila ng ating pinagdadaanan. Sabi sa Job chapter 1 verse 21 and 22, I was born with nothing, sabi ni Job, and I will die with nothing. The Lord gave and the Lord has taken away. May His name be praised. In spite of everything that has happened, Job did not sin by blaming God. Sa Tagalog, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alakbok. Si Yahweh ang nagbigay, siya rin ang kukuha, purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga nangyaring ito, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi si Yahweh. Tandaan natin yung dalawang salita dyan, yung praise, pinuri niya, and yung in spite of everything. In spite of everything, pinuri pa rin ni Job si Lord. Amen. Now, bakit mahalaga yung praise sa kabila ng ating pinagdadaanan? Bakit siya mahalaga? Bakit siya importante? Alam niyo po, ang pagpupuri ay pagpapakita ng pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Pag nagpuri ka, nagtitiwala ka na God is in control sa lahat ng bagay. Na meron siyang kayang gawin. Amen po. There is power in praising and worshiping God. Sabi nga ni Pastor Jesse, kapag tayo ay nagpe-pray, tandaan natin to, kapag tayo nagpe-pray, very limited yung scope ng ating prayer. Limited. Okay? Pero pag tayo nagpupuri, ang Diyos na mismo ang gumagawa. Yung mga bagay na hindi natin inaakala, yung pamamaraan na hindi natin alam kung paano mangyayari, pag nagpuri tayo, si Lord ang gagawa nun. Amen. Yun ang power ng praise. Sa Bible, merong napagkaganda-gandang pangyayari dito. Tingnan nyo, nung dinedicate ni Solomon yung templo, okay, na ginawa niya para kay Yahweh, sa 2 Chronicles chapter 5, pumunta tayo sa verse 14. Okay? 5. Tapos verse 14. Sabi niya, so that the priest could not continue ministering because of the cloud, yung presensya ng Diyos nandun, of the glory of the Lord, filled the house of God. Nung dinedicate nila yung temple, nagpuri sila sa Diyos. Tapos, yung presensya ng Diyos, sa Tagalog, tingnan natin sa Tagalog. Kaya't ang mga pari ay hindi na makatayo upang makapaglingkod dahil sa ulap, yung kabigatan ng presence ni Lord. Sabi nila yung kabot, presence, manifestation of presence of God. Dahil sa ulap, sapagkat ang kaluwalhatian ng Panginoon ay napumuno sa bahay ng Diyos. Ang susi niya na sa verse 13, balikan natin yung verse 13. Sabi diyan, ang mga umiihip ng trumpeta at ang mga awit ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat kay Yahweh. Sa saliw ng mga trumpeta, simbalo at ang mga instrumento ay inaawit nila ang ganitong papuri. Ito yung kanilang lyrics. Apakaganda ng lyrics. Sabi niya, sapagkat siya'y mabuti at ang pag-ibig niya ay walang hanggan, habang nagpupuri sila niyan, ang templo ay, ang tahanan ng Diyos ay napuno ng ulap. Tapos sa sobrang bigat ng presensya ng Diyos, hindi na makapaglingkod yung mga high priest because of the glory of God. Amen. Pag nagpuri tayo sa Diyos, sabi sa Bible, the Lord inhabits, tumitira siya, in the presence of His people. Yung presensya ng Diyos ay bumababa pag nagpupuri ang mga tao sa Diyos. At ang katotohanan, tandaan natin to, the presence of God makes the difference. With the presence of God, everything can be changed. Amen. Kaya napakahalaga ng pagpupuri. Sabi nga sa mga awit natin, di ba? You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. In the presence of God, God can turn water into wine. May mga patay na nabubuhay. May mga may sakit na gumagaling sa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya sa 2 Chronicles chapter 20, ito yung istorya na si King Josaphat ay aatakihin ng
tatlong kaharian. Okay? Siya planong atakihin ng tatlong kaharian ng mga Amorites, mga Moabites, at saka mga Edomites. Sila isang bansa lamang. So nagkaroon sila ng fear, ng worry. Dahil itong mga bansang ito, meron itong mga track record na talagang itong mga ito ay mga matitindi. Kaya ang ginawa ni Jehoshaphat sa 2 Chronicles chapter 20, verse 18 to 19, pagkatapos itinungo ni Jehoshaphat ang ulo sa lupa at ang buong Juda, ang mga mamamayan sa Jerusalem ay nagpatira pa sa Panginoon, sumamba sa Panginoon. Verse 19, ang mga Levita at ang mga Kohatita at sa mga anak na mga Korahita ay tumayo upang magpuri sa Panginoon, nag-worship sila, nag-pray sila. Ang Diyos ng Israel ang napakalakas na tinig. Alam niyo naging resulta? Ang naging resulta ng kanilang pagpupuri sa Diyos ay nasa verse 22 hanggang 23. Di nila alam ang kanilang gagawin. Meron silang fear. Meron track record itong mga bansang ito. Ang COVID ay meron track record. Pumapatay talaga. Ang cancer ay meron track record. Amen. Okay, tingnan natin yung resulta niyan. 22 hanggang 23. Nang ang kanilang awitan ay marinig ng mga kaaway. Oh. Ginulo sila ni Yahweh, bunga nito, sila nagkagulo at tuloy na lupig. Sila nagpatayan. Okay, next verse. Ang sinalakay ng mga Amonita at mga Moabita at ang kasama nilang taga-Edom, sila. At nilipol nila ang mga ito, pagkatapos sila ang nagpatayan. Katulad ng sinabi ko, the presence of God makes the difference. The presence of God, in the presence of God, anything can happen. Amen. So, paano natin na-experience ang presence ng Diyos? Praise. Pag hindi mo naunawaan ang sitwasyon mo sa buhay, meron kaming naranasan nila Pastor Jesse, Kuya Sancho, and Pastor Arnold. Merong isang school doon sa Silang na maraming estudyante na po-possess, mga high school. So, una kong nandun, kasama ko yung grupo ng mga pastor ng mga sa Deliverance Ministry. Nung time ng plug ceremony, nandun yung mga estudyante. Pop-up na yung mga, parang popcorn na yung mga napuposes. Tawag ako kay Pastor Jesse, Pastor, baka naman pwedeng rest-backan nyo kami dito. Kailangan namin ng backup. Mahirap na i-handle. Pagdating nila doon, nakita nila, more than 50 students. Dinilan sa mga rooms. Masyado ng chaos na. Ang ginawa ni Pastor, pumunta kami sa isang room. Pagkatapos, pinasok doon yung ibang mga poses na mga estudyante. Nang start lang mag-worship si Pastor. Habang siya nagpupuri, unti-unti na di-deliver yung mga kabataan. In the presence of God, everything can happen. Everything can be changed. Amen? Kung meron kang fear, kung meron kang worry, all you have to do is to raise your hallelujah to God. Kahit merong doubts, meron kang fear, all we have to do is to praise God, to worship God. Dahil yung mga hindi natin kayang gawin, sabi ni Pastor, sa prayer masyadong limited yung scope ng ating magagawa. Pero pag tayo nagpuri sa Diyos, siya mismo ang gagawa. Amen. So ano man ang problema mo ngayon, tayong lahat ito mayo, ano man ang ating pinagdadaanan, meron ka mang doubt, meron ka mang worry, meron ka mang fear, purihin natin ang Diyos. Choose, piliin natin na i-worship natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Yes. Let your praises be heard. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief.
alam po namin na meron ka ng ginawa sa buhay namin. Thank you for your healing. Thank you for your deliverance, O God. Thank you for your blessing. Thank you for your protection. Thank you for your light. Liliwanagan niyo po aming mga isipan na nadidimlan, confused. O God, bibigyan niyo po kami ng wisdom. Paano po namin i-handle ang mga circumstances ng buhay namin. Thank you, Lord. Lord, wala po kaming ibang masasabi kundi salamat po. Napakabuti niyo sa amin, Panginoon. Yung hindi namin kayang gawin, ay ginawa niyo po para sa amin. Hindi namin kaya mapagtagumpayan ang aming kasalanan. Ang ginawa niyo po sa amin, Lord, inialay niyo po ang iyong buhay para bayaran ang aming sala. Ang kailangan na namin gawin, tanggapin po namin kayo bilang Diyos, tagapagligtas ng buhay ko, ng buhay namin. Kaya sa mga nanonood sa Facebook, first timer, ikaw man ay first time ngayon dito sa church o sa social media, gusto ni Lord na kumilos sa buhay mo. Gusto niyang mapagtagumpayan mo ang mga pinagdadaanan mo. Gusto kanyang tulungan. Naghihintay lamang siya na payagan mo siya na kumilos sa buhay mo. Sambitin mo itong panalangin ito, sabi mo, Panginoong Hesus, kinikilala ko po. Hindi ko kayang iligtas o pagtagumpayan ang aking sarili. Maraming salamat po. Ako ay mahal mo. Inialay mong yung buhay sa krus upang ako'y bayaran at tubusin. So umaga pong ito, Lord Jesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon at Hari ng buhay ko. Pagharian niyo po ako mula po ngayon hanggang sa ako po'y humarap sa inyo. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever, in Jesus' name. Amen. Amen.